Good afternoon, good morning, and good evening sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Pupuntuhan natin ngayon ay yung samot-saring problema. Isa na yung kay Pastor Kibuloy. At isa pa rin pinupuntuhan ko dito, yung mga nananawagan, yung nagpo-post sa amin sa Call Capgin na simulan na daw namin, baka daw mahuli. So, i-discuss natin yung mga pag-uudyok natin. I-explain natin kung gaano kadali at gaano kahirap. Kasi madali lang magsalita. Simulan na natin, sir. Magkaisa na tayo. Ako ang pinapanawagan nyo eh. Iisa nga lang ako. Sana ang salita natin. Hayaan nyo, sir. Kikilos ako para sa bayan. Hayaan nyo, sir. Kakausapin ko kamag-anak ko. Hayaan nyo, sir. Kakausapin ko yung mga kaibigan ko. Yun ang gusto kong marinig na comment. Ano? Hindi yung, sir, simulan mo na. Paano ko masimulan? Nag-iisap, dalawa pa lang tayo. Plus yung mga iba. Ang gusto kong marinig sa inyo, sir, tutulong ako sa pag-mobilize ng tao. Di mas maganda pakinggan, di ba? Tutulong sa pag-mobilize. Pero yung inuudyukan nyo lang kami para, para simulan, mali yun. Baka pag sabi ko, sulong mga kapatid, sumulong nga ako, paglingon ko, wala naman kayo. Paano tayo mananalo? Pag sinabi ko, sulong kapatid, nandiyan kayo sa likod ko lahat. Alam mo, nasa likod ko, paglingon 1 milyon kayo, ay panalo tayo. Paglingon 10 lang kayo, ay talo tayo. Ang pinunta natin, kulungan. Diba? So, yun ang point ko doon. Na ang gusto namin marinig, mga kasama, mga kababayan mo Pilipino, yun ang comment ninyo. Hindi yung comment ninyo is, baka daw mahuli tayo. Wala tayong magagawa kung mahuli tayo kung hindi naman tayo nagtutulungan. So, sana yun ang marinig ko sa inyong mga salita. Comment. Okay. Patungkol naman kay Pastor Kibuloy, alam sa totoo lang, propaganda. Gusto nilang pabagsakin ang Isiminay. Ang Isiminay. Through ang inalibay lang nila si Dr. Abadoy at si Ka-Eric. Pero ang target talaga nila Isiminay. Bakit ang Isiminay ang mainit sila? Nakuha nyo ba yun kung bakit mainit sila sa Isiminay? Ako, nakuha ko kaagad Bakit mainit sila sa Isiminay? Di ba sabi nyo, ang mainstream media, wala nang pumapalag, di ba? Umaayon na lang sa Agos. Dahil sila, maaaring natakpan na ng pera. Kasi nga, itong mga demonyo nagpaplano, paano sila manalo? So, siyempre, may experience sila sa mga nakaraan. EDSA 1. Yung EDSA 1, pera at saka komunista ang kumilot yan. EDSA 1. Yan yung nag-organize. Pero, hindi rin yan magsisimula kung hindi nasimulan ng military. Hindi yan masisimulan kung wala ang military under Colonel Lonasan or Secretary Enrile at saka ni General B at General Ramos. So, dahil nga buo na ang samahan, madali na lang pumunta ng EDSA, di ba? So, yung EDSA 2, madali lang. Umatras, bumaliktad, nag-withdraw support yung Chief Staff of the Armed Forces. Tapos ang gera, di ba? Hindi pa nag-rally yun. Pagdating doon sa Congress, matras, withdraw, kinamagahan. Nag-declare ang Chief Staff, we will withdraw our support to the newly constituted elected president. Di tapos ang laban, wala nang gulo. Di ba? Simple. So, ang panawagan nyo, hindi kasundaluhan. Hindi kasundaluhan. Wala nang kikilos ng kasundaluhan.
Kasi sayang ang karir nila. Ang chief of staff, ang panawagan nyo. Pero hindi ko inutot pala yun I'm sorry, correction. Correction. So, sabi ko, magkaisa tayo. Ano? Hindi, pinapaliwanag ko lang yung situation ng EDSA 1 and EDSA 2. Paano nangyari? Ganun lang yung kasimple. So, with that reference, alam na natin ang sorry. Sorry. At magalaw kasi naghahampas kasi ako ng misa kaya gumagalaw Okay. Ano? So, balik tayo muna kay Isiminay. Kasi ang Isiminay is anti-communism and anti-corruption BUD yun Vanguard of Democracy is anti-corruption and anti-communism. So magkaparas kami, Isiminay, ng main objective, So, dahil nga hindi nila makaya ang Isiminay, dahil nga namumuno din si Pastor Kibuloy na number 1 kalaban ng NPA at number 1 rin na naglalabas ng katotohanan. So hindi nila mabayaran. Kaya pinabagsak nila ang Isiminay. Ganon kagaling ang military. Correction na naman. Ang administration. Bakit kay Commander Aguila? Bakit napatawag sa Congress o sa Senado? Dahil yung kay Commander Aguila, hindi politika yun Hindi politika. Totoong nangyayari anomalya sa loob ng kanilang samahan o religion. Yung tinatawag religion. May problema sa loob ng organization nila. Yung kay Pastor Kibuloy, babae. Maraming pera si Kibuloy. Magandang lalaki si Kibuloy. Pinapagpantasyan si Kibuloy. Parang kay Willie rin, Willie Rebelliam kahit na nga 19 years old, gustong pumatol sa 61 years old. Di ba? Dahil, siyempre, umahanga sila. Normal yan. Hindi ka rin sasama sa isang lalaki na wala kang paghanga. Pera lang kailangan mo. Alangan nakapikit ka. O normal, nakapikit pala tayo. Nakapikit. Sorry, sa mga kwan. Normal lang naman yung pinapaliwanag ko. So, ganun yun. Si Pastor Kibuloy, maraming humahanga sa kanya. Unang-una may pera siya. Ihambing ko na lang, huwag na kay Pastor Kibuloy, Willie Rebelliam. Pares lang yan, walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, dalawa lang. Yung religious leader, si Kibuloy. Ito namang si Willie ay siya sa tawag nito sa entertainment. Dandyan siya yung patok na patok sa kanya mga kwila, sa kanya mga lahat na, siyempre yung pera. At saka hindi lang pera, gwapo rin si Willie. Kaya nga umiibig sa kanya 18 years old mayroon pa nga umibig 15 years old sa kanya. Pastor Kibuloy may umiibig rin. Lalaki rin siya Pero alam natin mali. Pero sino bang hindi nagkakamali dyan sa politician? Sige nga, magkakaalaman nga tayo. Magmula sa presidente hanggang doon sa barangay captain. Sige nga, sinong walang ganyan? Ito, topic natin to ngayon. Dahil si Kibuloy ang inyong binabanatan. Sinong presidente hanggang barangay captain ang walang ganon? Tanungin ko kayo. Isolated lang ang wala. Siyempre, yung bayot siguro. Pero yung bayot, lalaki naman ang kanya hinabol. Kung tumboy, babae ang kanya hinabol. Katulad yung isang presidente na lumipas. Di ba?